Hi listeners! Bago tayo magsimula, may isa lang kaming munting pabor na hinihiling. Kung maaari, sana ay huwag ninyong skip ang mga ads. Malaking tulong po yun sa amin dahil doon nanggagaling ang suporta para makagawa pa kami ng mas marami at mas dekalidad na kwento para sa inyong lahat. Ang bawat segundo na pinapanood ninyo ay malaking ambag na sa paglago ng channel na ito. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at pagtitiwala. Don't forget to like this video, subscribe to our channel, and hit the notification bell so you never miss any of our future uploads. Your support means the world to us and helps us create more amazing stories for everyone. Ngayon, humanap na kayo ng komportabling pwesto. Kung nasa bahay kayo, maupo o humiga ng maayos. Kung nasa biyahe naman, isuot ang inyong earphones at ihanda ang inyong sarili. Huminga ng malalim, alisin muna ang anumang sagabal at hayaang dalhin kayo ng kwentong ito sa ibang mundo. Handa na ba kayo? Simulan na natin ang kwento. Hi, I'm Jordan, 21 years old and currently a graduating student. Share ko lang yung isang encounter ko na hanggang ngayon medyo tumatak pa rin sa isip ko. Nangyari ato sa Circle Mall sa Makati. First time ko palang pumunta doon kaya hindi ko na rin maalala kung anong exact floor yung pinuntahan ko. Ang naaalala ko lang, nasa part siya ng mall na may overlooking na view, kaya medyo tahimik at hindi ganun karaming tao. Pumunta ako sa CR kasi kailangan ko lang talaga gumamit ng restroom. Normal lang naman sana, hanggang sa may napansin akong ilang lalaki na panay tingin sa akin. Actually, medyo sanay na ako sa ganitong situation. Hindi naman sa nagyayabang ako, pero parang madalas talaga akong maka-encounter ng mga part ng LGBTQ community kapag pumapasok ako sa mga public restroom. Lapitin kasi talaga ako ng mga bakla and discreet by. Hindi naman sa pagmamayabang pero maraming nagsasabi na gwapo ako at malakas ang karisma kasi matanggad din ako na medyo chinito. So kapag nasa restroom ako, marami talaga ako na i-encounter. Minsan, isang tingin lang, alam mo na agad kung ano yung ibig sabihin. May mga pagkakataon na ilang beses silang titingin sa akin tapos kapag nagkasalubong kami ng tingin, biglang iiwas. Minsan naman, parang hinihintay talaga nilang mapansin ko sila. Alam ko naman kung ano yung possible na ipinapahiwatig nila. May mga gay friends din kasi ako, pati mga discreet na bi na tropa. Kaya hindi na rin ako totally clueless sa ganung klaseng nga eksena. Hindi ko naman sila hinuhusgahan. Naiintindihan ko na may kanya-kanyang trip sa buhay. Pero sa side ko, hindi talaga ako interested at hindi ako pumapatol sa kapwa ko lalaki. Straight ako and I'm not really the type na sumasabay sa mga ganung bagay. Kaya deadma lang ako kapag naka-encounter ako ng ganun pero nagbago lahat ng tingin ko sa sarili ko. Na-confused ako sa gender ko dahil sa isang encounter na hindi ko makakalimutan sa CR sa Circle Mall sa Makati. Originally from Iloilo ako. Dito talaga ako nakatira at nag-aaral. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng chance na magstay sa Manila dahil sem break namin. May ate ako na nagtatrabaho dito sa Manila kaya sa kondo niya muna ako tumuloy habang wala kaming pasok. Instead na umuwi agad ako sa Iloilo, naisip ko na samantalahin na lang yung sem break para makapaglibot at mas makilala ko naman yung Manila. Graduating student na rin kasi ako, kaya iniisip ko na rin kung ano yung gagawin ko pagkatapos kong makatapos. Gusto ko na rin agad maghanap ng trabaho. And most likely, Manila yung isa sa mga lugar na pag-a-applyan ko kasi mas maraming opportunities dito kumpara sa amin. Kaya naisip ko, habang may pagkakataon pa akong mag-explore ng hindi pa ako nagtatrabaho, mas okay na pamilyar na ako sa lugar. Hindi kasi ako sanay sa Manila. Kapag pumupunta ako dito dati, usually may kasama ako at sinusundo o hinahatid ako. Kaya hindi ko talaga kabisado kung saan pupunta, anong sasakyan ang sasakyan, saan bababa, at kung paano pumunta sa iba't ibang lugar. Kaya nitong sem break, ginawa ko talagang opportunity para maglibot-libot. Pumupunta ako sa iba't ibang cities, nag-iikot sa mga mall,
Nag-try sumakay ng iba't ibang routes, at minsan kahit wala naman talaga akong importanteng pupuntahan, naglalakad-lakad lang ako para masanay sa environment. Para sa iba, baka simpleng gala lang siya. Pero para sa akin, parang preparation na rin siya. Gusto ko kasi kapag graduate na ako at nakakuha na ako ng trabaho dito sa Manila, hindi na ako totally nangangapa. At least, kahit papaano, may idea na ako kung saan yung mga lugar, paano pumunta doon, at paano ako makakauwi. Ayoko rin kasi yung first day ko sa trabaho, sabay-sabay kong iisipin kung paano pumunta sa office, saan sasakay, saan bababa, at kung saan ako kakain pagkatapos. Kaya, habang may free time pa ako ngayon, nililibot ko na talaga yung Manila. Hindi ko pa naman alam kung saan exactly ako mapapadpad after graduation. Baka dito ako mag-work, baka sa ibang city, hindi ko rin alam. Pero at least, habang nandito ako, gusto kong sulitin yung opportunity na makilala yung lugar. And honestly, nakakatuwa rin pala mag-explore ng mag-isa. May mga places na dati naririnig ko lang sa mga tao or nakikita ko sa social media. Tapos ngayon napupuntahan ko na personally. At ito na nga, sa pag-iikot ko dito sa Manila, kung saan-saan na ako nakakarating. One time, napadpad ako sa Ayala Mall Circuit. Around 7:30 PM na ng gabi. Medyo pagod na rin ako kasi ilang oras na akong naglilibot sa Makati. Kaya naisip ko na kumain muna bago umuwi sa kondo ng ate ko. After kong kumain, doon naman biglang kumulo yung tiyan ko. Akala ko simpleng discomfort lang. Pero habang tumatagal, parang kailangan ko talagang maghanap agad ng CR. Ang problema, hindi ako pamilyar sa lugar. Pumunta ako sa mga fast food restaurants para sana gumamit ng restroom. Pero halos puno ng tao yung mga CR. May ibang pila, may ibang maraming tao sa loob, kaya hindi rin ako komportable. So instead na makipagsiksikan, naisip kong maghanap na lang ng ibang CR. Habang naglalakad ako, kung saan-saan ako napapadpad, hanggang sa makarating ako sa isang part ng mall na medyo tahimik. Hindi ko na maalala kung anong exact floor yun. Pero ang tanda ko, malapit siya sa isang Starbucks at may overlooking na view. Medyo iba yung ambience kumpara sa ibang part ng mall. Mas tahimik at konti lang yung mga taong dumadaan. Nakita ko yung sign ng CR, kaya pumasok agad ako. Pagpasok ko, napansin kong walang tao. Sabi ko sa sarili ko, ayos, sakto. Wala akong ibang inisip kundi yung tiyan ko. So ayun, naglabas na ako ng sama ng loo. Naglabas ng tawag ng kalikasan. After nun, lumabas ako at pumunta sa sink para maghugas ng kamay. Habang naghuhugas ako ng kamay sa faucet, tahimik lang yung buong CR. Wala talagang ibang tao noon. Until may narinig akong bumukas na pinto. May isang lalaki na pumasok. At doon, nagsimula yung encounter na hindi ko naman talaga inaasahan nung gabing iyon. Nung una, hindi ko naman siya pinansin. Nagpatuloy lang ako sa paghuhugas ng kamay. Pero habang nasa harap ako ng sink, napansin ko na tingin siya ng tingin sa akin. Dahil maliit lang ang sink at space. Ramdam ko talaga yung lapit niya sa akin. Hindi na nga ako bago sa encounter na ganito dahil lapitin talaga na ako. So ang nasa isip ko, iiwasan ko lang din siya. Pero hindi ko nagawa. Tingin talaga siya ng tingin sa akin habang naghuhugas din siya ng kamay. Hanggang sa napatingin din ako sa kanya at hindi ko na naalis ang tingin ko kasi, putya, ang guwapo niya. As in, sobrang guwapo. Yung tipong ang hihirap talaga niyang iwasan at hindi tignan. Kaya imbes na ako yung umiwas, parang ako pa yung nahuli sa sarili kong ginagawa. Nagkatitigan kaming dalawa. Tapos bigla siyang nagsalita. Ang pogi mo. Anong trip mo? Tanong niya sa akin. Wala. Sagot ko. Sure ka? Tanong niya. Wala pa akong experience sa lalaki. Sagot ko. Pero hindi yan ang gusto kong sabihin. Hindi ko alam bakit yan ang lumabas sa bibig ko. Gusto mo ba magkaroon ng experience sa lalaki? Tanong niya. Pwede naman.
Sagot ko. Pero hindi talaga yan ang gusto kong sabihin. Hindi ko alam bakit iba lumalabas sa bibig ko. Pumasok siya sa isang cubicle tapos sininyasan niya ako na sumunod. Nung una, nag-aalangan ako at natatakot pero kusa na lang gumalaw ang mga paa ko at sumunod sa kanya. Nasa loob kami ng cubicle na dalawa at binaba niya ang pantalon ko. At doon na naganap. Sinubo niya ako. Mabilisan lang kasi baka may bigla pumasok. Nabitin ako, sabi niya. Ako din, sagot ko. Gusto mo ba sumama sa place ko? Tanong niya. Saan naman? Tanong ko. Malapit dito, Harbor Park, sabi niya. Tiningnan ko yung oras sa relo ko. Medyo late na at baka hanapin ako ng ate ko. Pero gusto ko talaga din sumama sa kanya, kaya sumama na lang ako. Sige, sagot ko. Naglakad kami ng sabay papunta sa ground floor. Tapos nag-book siya ng taxi papunta sa place niya. Pagdating ng taxi, tahimik lang kaming dalawa. Kinakabahan ako na excited. Pagdating namin sa place niya, nag-shower muna kami. Saglit tapos ayun na. Nagbembang kaming dalawa sa kwarto niya. Dahil first experience ko nga ito sa lalaki. He guided me sa mga posisyon at kung paano kumasta. Ako ang top and bottom siya. At hindi ko makakalimutan talaga yung experience ko. Kasi ang sarap at gusto ko pa ulit-ulitin. Ganito pala yung feeling. Pagkatapos namin mag-bem, nahiga lang kami sa kama habang magkayakap at nagkwenuhan. Seryoso ka talaga? First time mo sa lalaki? Tanong niya sa akin habang nakahiga kami. Oo nga, hindi ba halata? Natatawang sabi ko. Ang galing mo nga eh, parang hindi first timer. Natatawang sabi niya. Talaga ba? Pero first time ko talaga, promise. Natatawang sagot ko. Pero nag-enjoy ka ba? Tanong niya. Oo, sobra. Sagot ko. Gusto mo pa ulitin? Tanong niya. Gusto. Kung papayag ka. Sabi ko. Baka hanap-hanapin mo ako niyan. Natatawang sabi niya. Wag naman sana. Kasi mahirap yun sa part ko dahil hindi naman ako magtatagal sa Manila. Natatawang sabi ko. Tiga saan ka ba? Tanong niya. Originally, Iloilo ako. Visiting lang ako sa ate ko para magbakasyon. Uuwi din ako sa katapusan ng August, sagot ko. Oh, sayang naman, sabi niya. Pero babalik din ako dito sa Manila, sagot ko. Kailan? Tanong niya. Next year, sabi ko. Ang tagal, baka hindi na ako pwede niyan. Natatawang sabi niya. Bakit? Tanong ko. Malay mo. Magkaroon na ako ng jowa. Sagot niya. Tignan natin. Natatawang sabi ko. Nagpatuloy lang kami sa pagkukwentuhan at parang ang dami na naming napag-usapan. Nalaman ko rin yung pangalan niya. Itago na lang natin siya sa pangalang Hendrix. 2 taon lang ang pagitan ng edad namin. 23 siya. At walang nakakaalam na pumapatol din siya sa lalaki. Kakabreak lang niya sa girlfriend niya 2 weeks ago. At naghahanap siya ng distraction para kahit papaano ay hindi niya maisip yung nangyari sa kanila. After nang may nangyari sa amin, halos every night pumupunta ako sa kondo niya para doon mag-overnight at mag-BEM kami. Parang sinusulit ko na rin yung natitirang oras ko sa Manila. Tapos kapag weekend, lumalabas kaming dalawa para kumain. Hindi ko alam kung bakit, pero parang mas gumagaan yung pakiramdam ko at mas nagiging masaya ko kapag kasama ko siya. Kahit saglit pa lang kaming magkakilala. Kaya nung bumalik na ako sa Iloilo, medyo nalungkot ako. Pero nagpatuloy pa rin yung communication naming dalawa. Halos araw-araw kaming nagchat-chat at nag-video call ni Hendrix. Hindi ko alam kung saan kami dadalhin ng tadhana, pero ang alam ko lang, gusto ko siyang makasama araw-araw. Nag-promise din siya na pupunta sa Iloilo every month. Dahil kay Hendrix, mas lalo akong nalito sa sarili ko. Dati, wala naman akong ganitong klaseng tanong sa isip ko. Sigurado ako na straight ako at hindi ko kailanman naisip na magkakaroon ako ng feelings para sa isang lalaki. Pero ngayon parang may mga bagay na hindi ko na kayang ipaliwanag ng simple.
Hindi ko alam kung attraction ba talaga yung nararamdaman ko sa kanya o dahil lang naging sobrang comfortable ako sa presence niya. Pero kung comfort lang, bakit hinahanap-hanap ko siya kapag hindi kami nag-uusap? Bakit parang may kulang kapag buong araw kaming walang communication? Minsan, habang ka-video call ko siya, tahimik lang ako at pinagmamasdan siya sa screen. Doon ko napapansin yung sarili ko na nakangiti kahit wala naman siyang sinasabing nakakatawa. Tapos bigla akong maiisip, wait, ano ba atong nararamdaman ko? Hindi ko rin alam kung kailan nagsimula. Siguro nung una kaming nagkakilala. Siguro nung nagsimula kaming magkwentuhan ng mas matagal. O baka noong naramdaman kong comfortable akong maging ako kapag kasama ko siya. Kasi iba siya. Hindi ko kailangang magpanggap kapag kausap ko siya. Hindi ko kailangang isipin kung ano yung sasabihin ko. Kahit simpleng kwentuhan lang tungkol sa araw namin, parang sapat na. At doon ako mas lalong nalilito. To everyone who may be going through the same confusion, I want you to know that it's okay not to have an answer immediately. You don't have to force yourself to choose a label just because people expect you to explain who you are. You don't have to deny what you feel just because it doesn't fit the version of yourself you believed in before. Take your time. Get to know yourself. Be honest about what you feel. But don't pressure yourself to understand everything overnight. And if you're someone who has never experienced this kind of confusion, I hope you can also learn to be more understanding toward people who are still figuring themselves out. Not everyone has a simple answer when it comes to identity, attraction, and feelings. As for me, I'm still confused. I still don't know exactly what Hendrix means to me, or what this experience says about my identity. But maybe I don't need to know yet. Maybe some encounters aren't meant to give us immediate answers. Maybe they're meant to make us ask questions, discover parts of ourselves, and become more honest about who we are. And for now, I'm learning to be okay with not knowing. Because sometimes, finding yourself doesn't begin with having the right answer. Sometimes it begins with having the courage to ask yourself the question. Kung natapos ninyo ang kwento hanggang dulo, maraming salamat sa inyong oras at suporta. Sana ay nagustuhan ninyo ang kwentong ito. Huwag kayong mahiyang mag-iwan ng comment sa ibaba at sabihin kung ano ang mga gusto pa ninyong marinig o kung ano pa ang maaari naming i-improve. Pinabasa namin ang inyong mga komento at malaking tulong ang inyong feedback para mas mapaganda pa namin ang mga susunod na kwento. Don't forget to like this video, subscribe to our channel, and hit the notification bell so you never miss any of our future uploads. Your support means the world to us and helps us create more amazing stories for everyone. Thank you.